Ngayong gabi na po sa tanan. Salamat sa gayon nga makahimo na punta sa atong online gospel devotion. Late po ko gamay kay napakoy permitting karong gabi dito sa proper. So for this evening moto na punta sa balaan nga pulong sa Ginoo before ta makaadto sa atong pagpahulay. At least nga natay mga kamatuoran gikan sa balaang kasulatan nga makuha karong gabi diya sa Mark chapter 8 verse 36 diya ta magatuon karong gabi. Mark 8:36 ingon dinhi sa Bisaya, unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa kinabuhi sa iyang kinabuhi, wala gayod. Mapreta balaan nga Dios, salamat sa pulong nimo nga mo nabasa na pod. Salamat sa pulong nimo nga matun-an i-prepare amo mga kasing-kasing mga viewers Ginoo, i-prepare ila mga kasing-kasing nga na kami makuha ng mga lesson karong gabi pinaagi sa balaan nimo nga pulong tugot nga ang kaalam mo langit nun maabot Ginoo diya kanamo. Gitugyan namo kag ginasalig sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Kaya sa liwan mayong gabi liwat mayong gid nga gabi sa tanan. Ako basahon usob ang balaan nga pulong sa Ginoo. Ingon niya diya sa Marcos 8:36, unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi, wala gayod. So mo ni ato basis karong gabi ang Mark chapter 8 verse 36. Ato topic is mo ni ato topic, the priceless value of the soul. The priceless value of the soul. Ang buot nato ipasabot mo niyo, ang emphasis niini is that even if one gains the whole world, it is not worth losing one's soul. Bisan pa kuno maangkon niya ang kalibutan, bisan pa siya pa ang pinakadato ni ining kalibutan, pinakamanggaranon diri sa kalibutan, apan ang iyang ang iyang kalag mabutang dito sa mawala or sa ato pa maging gagani mawala, silutan dito sa linaw sa kalayo sa impyerno. Ingon niya wala na siya sa kapuslanan, essentially highlighting the importance of prioritizing spiritual well-being over worldly positions and achievements. Buot niya ipasabot nga hatagan nato priority ang ang espirituhanon pud nato nga kahimtang, espirituhanon nato nga relasyon diya sa Ginoo. Not necessarily nga dili na ta mangita pa sang ato mga kinanglanon dinhi sa kalibutan, dili na ta man trabaho, dili na nato abuton ng ato mga pangandoy, kundili nga ato i-prioritize ra ang espirituhanon pud nato nga kahimtang. Kay nga naman ang atong espirituhanon nga kahimtang mauna isang hangtod-hangtod, pero ang atong lawas limited din sa kalibutan. Dili man takabot gid siguro 200 ato edad kuha mamatay ta nining kalibutan, kuhaon ta sa Ginoo. But the most important ang atong espirituhanon nga relasyon ngadto sa Dios. Sa mao ni ingon niya i-prioritize nato, prioritizing spiritual well-being over worldly positions. Ingon nako dili man nadautan ang positions nato, pero natay mga kabtangan dili nadautan, maayon na siya. Pero hatagan pud nato bili ang ato espirituhanon nga relasyon ngadto sa Dios. Good evening diya sa kay Sir Allen na kahilig, ako ang classmate sa high school. Kay Lynn Akabal, salamat sa padayon nga pagsunod nimo sa ato nga buhaton. Kay Rolly Mulita, Pastor Rolly Mulita, salamat sa pagtabang nimo. So karong gabi ang buot nato ipasabot nga
bisan pa makuha nimo ang tanang mangga dinhi sa kalibutan or kabtangan niining kalibutan, kung wala kay relasyon ngadto sa Dios, kuan na siya nang useless ra na siya tanan, worthless na siyang gigamit. So mo ni nga karong gabi mo ni ang ato nga tun-an. So usa is comparison between worldly gain and eternal loss. Comparison of worldly gain and eternal loss. Imo na ngayon niya nga bisan pa nga makuha daghan ka kwarta ni ining kalibutan, pero kung mawala ang imong kalag, wala na siya sa kapuslanan. Good evening dia sir Johnny, kay Nini Nilia, salamat sa padayon nimo nga pag-support. Sa Jesus directs contrast the temporary nature of earthly gains with the everlasting consequences of losing one's soul. Gihatagan sang excuse, dako nga pagtagad dinhi ni Jesus Christ ang espirituhanon nga kahimtang sa tao, nga bisan pa nga maangkon niyang kalibutan ang manggad nining kalibutan, pero kung silutan ang iyang ibutang siya ang iyang kalag dito sa impyerno, useless na tanan. What I mean is imong relasyon sa Ginoo mo na pinaka-importante. Comparison between worldly gain and eternal loss. And then another one is call to prioritize spiritual life. Ang gusto sa Ginoo nga i-prioritize nato, unahon nato ang pagpangita sa ginarian sa Dios. Mao nang ingon sa Mateo chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first sa ato pakinanglan nga na kay relasyon ngadto sa imong Dios. Dati sa gitudlo na sa kuano sa principles of prayer kanang Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Sa ato pa nga una relasyon gid nimo diha sa Ginoo. Sa dire sa Marcos 8:36 is a call to prioritize spiritual life. This verse as a reminder to focus on what truly matters in life, a relationship with God, rather than getting caught up in material pursuits. So ang pinakuno ka importante gyud katong atong relasyon ngadto sa Dios, rather sa mga butang niini nga kalibutan. Good evening dia sa imo Kap Johnny. Salamat nga nagkuan ka no, nagpakiguban pud ka karong gabi kay Ma'am Liesel sa kuan bunghay dito sa Palawan, kay Inday Leonor sa Occidental. Salamat sa inyong pag-uban. So mao na ato nga ginaisgutan karong gabi ang comparison kung maangkon nimong kalibutan or daghan ka kwarta ni ining kalibutan tapos wala kay relasyon sa Ginoo, ingon niya worthless na siya, wala gina siya kapuslanan. So kinanglan nato ang 36 nagapainomdom diya kanato, ingon niya diya unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi, wala gayud. Anong tubag yun, wala gayud. So kinanglan nato nga prioritize nato relasyon nato sa Ginoo. Kay kana tanan sunod na lang na siya. And then another one, call to prioritize spiritual life. Ikadua, cost of discipleship. It underscore the idea that following Jesus might require sacrifices in the world, but the reward of eternal life is far greater. Bisan pa kunong dahil sa kalibutan na kay mga
sakripisyo for the sake sa pag-alagad nimo sa Ginoo, but ang pinaka dako nga value diya kanato nga hatagan ka sa Ginoo sang eternal life which is dito na sa Ginoo. So manong Mark 8:36 nagapainomdom diya kanato kung unsa kadako ang value sang atong relasyon ngadto sa Dios. So prioritizing worldly possessions over one soul is not worth it. Kanang ato i-prioritize, ato unahon ang kalibutanon nga mga possessions dinhi sa kalibutan, mga kabtangan dinhi sa kalibutan, tapos mawala ang atong kalag silutan sa Ginoo dito sa impyerno tungod sang pagsalikway nimo diya sa kang Kristo Jesus. Then ingon niya worthless na siya, wala gina siya sang kapuslanan ra. Mao na ingon niya dinyo, as the soul is the greater value in eternal significance. Mao na pinaka-importante ang atong ang atong kalag, ang atong relasyon ngadto sa Dios. Thank you karong gabi mga pagpainomdom kini diya kanato may tungod sa ato nga relasyon ngadto sa Dios. And then key points about this verse is naitulo ka mga points nga iskutan nato kadali ra gyud. Ang soul, world, kag ang message. Soul, it represent the deeper one of a person, their spiritual essence, not just their physical life. Espirituano na nato nga relasyon ngadto sa Dios, dili ato physical nato dinhi sa kalibutan, dili man tagid last long or hangtod dinhi sa kalibutan. But the most important is our relationship with God, our spiritual life. So ang world, it refers to our worldly possessions, wealth, and earthly pursuit that can distract from true values. Usahay ang atong mga kuandre sa kalibutan, kanang positions din sa kalibutan, madistracta, malayo ta diya sa pinaka-importante nga value sa ato kinabuhi, which is our spiritual life. So gaka-distracta diya sa sometimes sa pursuit nato ang ang earthly possessions. But sa balaang kasulatan ingon sa Ginoo diya nga maangkon man nato ang kalibutan, ang tibuok kalibutan or ang mga posisyon nining kalibutan, tapos mawala ta diya sa Ginoo, then useless gihapon na sa tanan. Message in Jesus Christ is this: Jesus is warning against putting too much emphasis on material things and encourages people to prioritize their relationship with God above all else. Mao nang message ni Jesus Christ nga dili nato ihatag gyud ang atong tanan diya, ang atong emphasis sa material things. Kay kanang material things diri ra na sa kalibutan. Kinanglanon nato kinanglanon nato balay, kinanglanon nato sakyanan, kinanglanon nato kwarta para pagkaon nato, but not necessarily nga diya na lang ta mag-focus, kundili ingatagan pud nato sa bili nga i-prioritize pud nato ang relasyon nato ngadto sa Dios. That is why ingon niya din niya, prioritize the relationship with God above all else. Sobra pa kay sa anang mga butang niining kalibutan. So hope and pray nga for this evening makahatag ni siya sa mga gamay nga mga ideya diya kanato may tungod sa ato nga pag-alagad sa Ginoo. So key points for darita. Reflection number 1 is value of the soul. Pila gid ang value sa atong nga kalag. Ingon din ni Jesus Christ. Jesus emphasize
the immense value of our soul, suggesting that even if we were to acquire everything in the world's offers, it would be meaningless if we forfeit our spiritual connection with God. Mao na siyang ano ang value sang usa ka kalag, sang kalag nato nga ingon niya dili pa na maka compare ang ang mga butang nini sa kalibutan. Meaningless na siya gihapon atubangan sa Ginoo. Ingon niya, if we forfeit our spiritual connection with God, kung mawala ta diya sa Ginoo, useless na siya kuno gihapon. Ang choice and responsibility nato is this verse represent a clear choice. We can either prioritize earthly things and potentially lose our soul, or we can choose to live a life aligned with God's will, even if it means sacrificing worldly comforts. Kita ginapapili sa Ginoo, asa ka imo prioritize ang kalibutanon ng mga butang or ang imong relasyon ngadto sa Dios. So hope and pray ikaw man magpili niya na pilia ang duha pilia ang usa, i-prioritize ang Ginoo, and then follow ra na siyang mga material things. Iya na sa Ginoo, kaya na sa Ginoo nga ihatag diya kanimo. Promise na sa Ginoo nga ihatag niya na diya kanimo kung unahon nimo ang pagpangita sa Ginoo. So hope and pray nga makahatag kini siya sang mga mga dugang kahibalo diya kanato sa atong pag-alagad sa Ginoo. So application in daily life. To applications, prioritizing spiritual life. I-apply na to sa ato, butang na to sa ato nga kasing-kasing. I-prioritize na to ang espirituhanon pud nga butang. Espirituhanon na to nga kinabuhi. By sa unsa ingon niya, regularly engage in prayer, Bible study and fellowship to nurture your spiritual relationship with God. So ma-prioritize nato ato spiritual life or mapatubo nato ato spiritual life. Kung mag-engage kita ingon niya sa mga Bible studies, mga fellowshipping, fellowship to nurture your spiritual relationship with God. And then making ethical decisions. Imong decisions. Decision nimo is this: when faced with choices that might bring personal gain, but compromising your moral values, remember the importance of your soul and choose the righteous path. So, when faced with choices that might bring personal gain, but compromise your moral values, remember the importance of your soul and choose the right path. So hope and pray sa ato nga mga making atong mga decisions, pilia ang eksakto gyud nga pagpili. Ang Ginoo gyud mo pilia, kay dili gid ka pagpasagdan sa Ginoo. And then naripagyado sa gamay pa to nga time, contentment with what we have. Contentment with what you have. Avoid the trap of excessive materialism and be grateful for what you already possess. I-avoid na ito na kung atong huna-huna ragyod na ano lang sa material nga mga butang. Kay magkwanta diya, matrap ta diya. Ingon niya, i-avoid na ito na siya, and be grateful for what you already possess. Kung naasa diya kanimo, gihatag sa Ginoo, pasalamatin sa Ginoo kay gihatag na niya, kay kinahanglanon nimo kana.
Good evening dia sa kay kay Nora Hall. Dumadaog sa pinagingpinan. Salamat sa imong pag-uban. So contentment ana dia sa imo kontento diha kay gihatag na sa Ginoo alang diha kanimo. Pasalamati ka na diha sa Ginoo. Serving others. Dedicate time and energy to helping others, as this aligned with a Christ-like focus on the greater good rather than personal gain. Tabang ka kuno sa uban. So, pasalamat ta na tay mga taong gibutang sa Ginoo sa atong sa atong gobyerno nga makatabang kana sa mga tao nga nagkinahanglan. So ato sila tabangan po sa pagampo kay ang ilang kasing-kasing nagyod sa pagtabang po sa mga tao. So good evening again sa kay Merly Cabaya, sa kay Sir Villapuerte. Salamat sa inyong pag-uban karong gabi. So mo ni karong gabi mga mga pagpahinumdom diya kanato ingon niya diya sa 36 unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi or silutan siya sa Ginoo dito sa impyerno. Ingon niya wala gyud. Wala kay mahimo. Sa balikan na to is dere na ta. Gamay na lang Key points to remember: the soul is more valuable than the world. Mao na ato permi nga inumduman. The soul is more valuable than the world. Mas mahal pa ang kalag kaysa ang atong relasyon sa Ginoo kaysa mga butang ni ining kalibutan. No earthly position can compare to the worth of your soul and its eternal destiny. To eternal destiny is dua. Either muadto ka sa langit or muadto kag impyerno. So depende sa imong pagpili. Kung pilion nimo nga mo tuo mudawat sa Ginoo nga imong manluluwas, dadon ka sa Ginoo dito sa langit. Apan kung isalikway nimo si Kristo Jesus nga imong personal nga manluluwas, then silutan ka niya dito sa linaw sa kalayo sa impyerno. So it's your choice kung asa ang imong buhaton. But remember, the soul is more valuable than the world. And then choice and responsibility. You have the power to choose your priorities, but actively pursue a life that align with God's purpose. So hope and pray nga depende na sa imong pagpili. Ang imong pagpili maunang magdala sa imo sa imong eternity. Kung gipili nimo ang ang pagsunod diya sa Ginoo is ang mga blessings imong gud madawat diya sa Ginoo. So hope and pray nga karong gabi makahatag kini sang sang painumdom na po diya kanato. Balance is key. Ang balance is the key. Mauna ang ang Yahweh. So while not neglecting worldly responsibilities, maintain a focus on your spiritual well-being. Balance is the key. Sa ato pa mauni nga kinanglan nato ang mga mga yutan-on nga mga kabtangan ni ining kalibutan, kinanglanon nato na. That is why dili gusto ang Ginoo sa mga tao nga tapulan. Mao nang iya nga gibadlong iya nga gisaway diya sa Proverbs chapter 16 nga ang mga tapulan ang mga tapulan mahadlok mo gawas sa ilang balay. Ingon ni San Pablo, I think diya na sa Corinthians siguro, ingon niya kanang mga tapulan dili pa kaunon. Nga naman kay gusto sa Ginoo nga ang tao kugihan. Ang tao is
naa siya initiative kung unsaon niya pagkinabuhi kay ang Ginoo naga tabang diya kaniya. So i-balance nato ang ato nga pagkinabuhi iniining kalibutan, not necessarily nga kalibutanon rang porsot nato ato nga kinanglanon ato una-una, kundili nga i-maintain po nato ang atong focus sa ato spiritual well-being. Sa mauning mga painumdum diya ka nato nga ang value nga ang kalag sa tao is importante kaayo diya atubangan sa Ginoo. Ang atong relasyon ngadto sa Ginoo is gitawag na niya dinhi is priceless, the priceless value of the soul. So salamat kaayo karong gabi ako basahon usab sa Bisaya ang pulong sa Ginoo sa Marcos 8:36. Unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi, wala gayon. Mapray ta. Wala nga Dios, salamat karong gabi sa pulong nimo nga mo natun-an. Salamat sa mga viewers nga nagpadayon Ginoo sa pagsuporta niini nga buhaton. Salamat sa panahon nga ginahatag nila Ginoo. Panalangin sila bisan pa karong gabi ilang pagpahulay gay gipud sila kalinaw Ginoo. Prepare sila sa mga buhaton nila adlaw-adlaw. The most important Father is our prayer nga hope and pray nga i-prioritize kanila Ginoo sa ilang kinabuhi kay ikaw nagpromisa nga dili nimo sila biyaan o pasagdan. Kay daghang salamat karong gabi sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manuluwas amo gitugyan o gisalig kita tanan. Amen. Okay, mayong gabi gyud sa tanan. Pastor Castel, salamat sa pag-uban nimo. Ako late ko gamay kay na kami prayer meeting. Sa good evening sa tanan.